Sana i-charge natin para makita natin kung ano yung problema. At ayun na nga, makikita nyo meron siyang indicator light dito kaso nawawala. Galaw-galawin natin yung charger. Yun oh, nawawala siya oh. Ito pala dati yung kanyang connector, pinalitan natin, so bago na itong ginamit natin. Ito siya oh. So ganun pa rin, wala siyang, hindi siya nagcha-charge. Ganun pa rin oh. Cha-charging naman siya kaso yun, ibig sabihin lost contact. Itong charging pin ang may problema dito, charging port. Kung hindi natin to maayos, papalitan natin to ng bago. Pero kung alam ko, ano lang to na tuklap. Kasi ginagamit to habang naglalaro at nanonood. So ayan, babaklasin natin tong unit. Madali lang pagbaklas nito. Una tanggalin natin yung kanyang SIM card drawer, yun. Tusukin lang natin yan din. Tuklapin natin dito. Yan. So yun, tatanggalin na natin yung kanyang SIM card drawer. Oops. Natang basit. Then tuklapin lang natin dito sa gilid. Yan. Gilid-gilid lang. Yung mga ganitong design ng cellphone, madaling matanggal. Tanggal yung kanyang back cover. Yung iba dito tutuklapin mo pa dito Pero ito ganito na lang. Ito maset. Tapos dahan-dahan natin iaangat kasi meron siyang fingerprint at yung fingerprint niya pala hiwalay siya. Hindi kagaya ng iba na mayroon siyang flex na papunta dito. So mas safe yung ganito. Tatanggalin na natin yung mga tornilyo. So babalik natin yung tornilyo, mali pala. Charging port yung ayusin natin dito siya Wala siya dito, walang kinalaman dito. Naghanap pa ng ibang sakit Bis na maayos, wala na Salamat nga pala sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. So ngayon nasa 3K plus na yung ating subscriber. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganun. Dati 50 lang yung ating subscriber. So maraming salamat po. Then yan, natanggal na yung yung kanyang mga tornilyo. Angat lang natin to. So yun umangat na siya. Napakadali lang. So yun, dahan-dahan lang yung ating gagawin. Tapos itong kanyang signal. Dahan-dahan sa pagtuklap. Then itong kanyang connectors. Flex. Ito, dahan-dahan lang para hindi masungkit yung malilit na pyesa. Kasi pag hugot tayo ng hugot tapos di natin tinitignan yung mga malilit na pyesa na nadadamay. May imbis na charging port lang wala na. Then ito, mouthpiece. Dahan-dahan lang yung pag-angat. Kasi pag inangat natin kung minsan naiiwan yung nasa ilalim. Pag masyadong makapit yung kanyang pandikit. So ito, okay naman. Ayun, at mayroon pa siyang tornilyo. Dahan-dahan lang. Wala siya. Ano yan, ulan? Raindrop. What's that symbol? Raindrop. Yun. Ganda. Then tanggalin natin itong mga rubber. Mga rubber na yun. Signal na. So ito mayroong pang pag-asang mare-repair itong kanyang charging port. Hindi na natin siya papalitan. Kasi natuklap lang yun May natuklap dito na pins. Kailangan nating i-resolder lang yan. Then mayroon pang isang problema. Itong kanyang itong housing ng kanyang charging port yan. Masyado nang maluwang. Then iipitin lang natin ng konti para sumikip. Para swak na swak yung charging pin natin. So ayan, dito na natin siya ipapatong. At ihinang lang natin. Ihinang lang natin yung kanyang mga pins. Ito yung gamit kong panghinang malaki na. Sanay na rin kasi ako maghinang na maliliit kahit itong malaki yung gamit natin.
Lagyan lang natin ng lead yung ating soldering iron, yung tip niya. Para malagyan ng konti. Konti-konti lang ilalagay natin kasi yun, meron na siya. Hihinang natin ito para madagdagan yung lead ng mga pins. So, ayan o. Oops, yun. Yun. Huwag masyadong maraming lead para hindi magkakadikit-dikit at mas malinis. Kung naman, kung ganoon pa rin na magkakadikit-dikit yung mga nilalagay nyong LED, pwede nyong lagyan siya ng flux para hindi magkakadikit-dikit. Then, double check natin kung mayroong mga nagkakadikit-dikit na mga pins. So, ito okay naman Mayroong konti dito. Papadaanan ko to ulit ng panghinang para maging flat. At wala siyang excess na LED. Yun na nga, okay na siya. So ito gagamitan ko na lang ng long nose. Yun. Ito yung dito mo makikita ng ang pinagkaiba ng micro USB at saka yung type C. Kasi yung type C hindi ganito yung mahirap maglumuang yung ng type C. Mga charging port niya. Mahigpit pa rin. At saka mas matibay. Hindi kagaya sa micro USB na madaling masira. Kaya ito yung pinagkaiba nila. Kaya gumawa sila ng type C para mas patibayin yung mga charging port. So okay na siya, mahigpit na. Okay yung pagkakahinang. Yun. So yan na, assemble na lang natin, then testing natin ulit. So ayan, i-assemble na natin yung kanyang charging board. So pagbalik pala nito, kailangan yung ibalik rin yung mga rubber niya. Bali ganyan siya. Ito. At ayun na. Then yung kanyang signal. Kapit na rin natin. So ayan. Lagyan natin yung mga tornilyo. Bali, 4 pa lang yung lalagay nating tornilyo para kung sakaling hindi gumana yung ginawa natin, hindi na tayo magbabaklas ulit. At testing na natin siya. Saan yung ating saksakan? Saksak natin. Yan. Then, charge natin. Siyempre. Yun mahigpit na. Then, check natin. Yun nag-charge na siya. Ang galaw ng bata.